nung nakaraang linggo, lumabas po itong dalawang major surveys, one from SWS and then there's one from Pulse Asia, na parehong nagpapakita po nung pagbaba ng trust ratings ng Pangulong Marcos Jr. Magkaiba yung eksaktong numbers, pero sinasabi pareho dun sa studies na may kinalaman sa anti-corruption drive, maging sa pagkontrol ng inflation, kung bakit ganito yung naging pagbaba ng trust ratings ng Pangulong Marcos Jr. Pero para sa ating mga pangkaraniwang Pilipino, paano ba natin dapat intindihin etong dalawang surveys na ito? Paano pa ito makakaapekto sa amin? Well, kung titingnan po natin, ito pong dalawang surveys ito nagpapakita lamang talaga nung tinatawag natin na trajectory nung mga naging pagdaloy, lalong-lalo na nitong mga investigation sa flood control. I think the President missed a very, very important turning point here, no? Particularly nung June, July actually, when he had his SONA, I think the momentum was already there because he already said that statement, mahiya naman kayo, and it was really applauded not only by the people in the gallery, but I think by the entire Philippine nation. Pero kasi the months after that, I think we actually saw a drastic slowdown. So nawala nung tinatawag nating momentum at nawala nung mas masasabi nating solid, decisive effect yung kanyang mga ginawa dito sa flood control scandal, to the point that even if there were already a lot of mechanisms already in place, nandiyan na yung mga pasabog ni Zaldico, nandiyan na rin yung mga naghanap na rally, I think it really failed to get that upswing, no? And I think ito yung naging dahilan kung bakit hanggang ngayon wala tayong masasabi na mga mabibigat na mga personalidad at mga malalaking isda na napakulong. And this is actually contrary to what he promised to us. So ang nangyayari dito kasi is parang it's more of a paralysis, I would say, na parang nag-stall talaga yung palasyo. Especially nung yung mga kaalyado na niya, yung mga masasabi nating madadawit dito, I think the President really tried to press on the panic button and medyo nag-slow down talaga. Ito yung nakita natin dito sa mga nagdaang surveys. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!